gitawag ni Hashem si Abraham. Nitubag iniingon ang magahom. Abraham. Tubag po dayon si Abraham. Ni ako. Ano man, ang tao kung matarong dili maguna basta tao kung dili na siya kinahanglan kaduhaan katuluhan. Isa katawag ana mutubag dayon na siya. Pag ingon sa mga gahob, Abraham. Tubag din si Abraham. Niyara ko. So, ingon dayon ang mga gahob. Take your son, your only son, the one whom you love. Ganun ingon man siya, the one whom you love. Tungod kay, doon na magud po siya laing anak, na although gihigugma niya, pero mas labaw niyang gihigugma ang tao nga giingon sa mga gahom nga ipahalad niya, nga ipakuha niya. So, doon na siya anak sa ato na Sayran, doon na siya anak una ngadto kang Hagar. So, sama sa ato ang parsya ato ni aging Sabado anang hapon nga before kang Sara nagkaanak si Sara, gihatag ni Sara si Hagar aron magkabaton unta og anak in honor kang Sara, pero sa diha nga nabuntis si Hagar, nagkaroon karon si Hagar og kanang gitawag og evil eye. Ngano man nahimo siyang mapagmalaki tungod kay nahuna-hunaan niya may pako. May pako kay na ako makaanak ko kang Abraham pero siya wala. So tungod ato giingnan siya ni Sara nga may dramang ka. Butang sa imuhang dapat kalagyan ayo kayo masyadong magpamalaki kay katabang raka. Tungod ato gi palaya siya ni Sara. Gi-treated siya maayo pinaagi sa paghatag og mga bugat nga trabaho. Busa wala makaantos si Hagar moto nga nilakaw siya, pero ang anghel nagpakita niya samtang tuwa siya sa lakaw, giingnan siya nga be submissive to your boss. Kinahanglan magpailalom ka kay katabang ra ka. So mo to nibalik si Hagar og nagpailalom na diha kang Sara. So sa dihang gisugo sa makagagahom si Abraham, please take your son, your only son, the one whom you love. Ang gitudloan na isa-isa. Dili si Ismael. Mao nay mali sa panahon nga ang mga Muslim nag-ingon nga ang gihalad daw si Ismael. Tungod kay dili man si Ismael ang giingnan ato. Tungod kay ang gihigugma ni Abraham is si Isaac. Nganong gihigugma man niya more than kang Ismael si Isaac? Tungod kay si Isaac anak man gud ni Sarah. Oni ang gisaad sa anghel nga igahatag giganti diha nimo Abraham. Nga si Sarah bisan sa iyang katigwangon makabaton siya anak diha nimo. Busa ayaw kabalaka. So ang giingon dinhi is si Isaac. So niingon ang makagahom kang Abraham, please take your son, your only son, and the one whom you love, Isaac, and go away to the land of Moriah and offer him therefore a burnt offering. Paghalad dito og usa ka halad nga sinunog. When we say burnt offering, it is an offering nga kanang makahatag kalipay sa makagahom. Usa ni siya ka klase nga halad, diin ang makagagahom lay makatilaw tungod kay sunugon nimo na siya tanan ug walay ibilin. Unlike the other offering nga makatilaw, just like sin offering, guilt offering, and other offerings. So Abraham rose up early, sa human nga nadungog ni Abraham ang tawag sa mga gahom nga dala ang iyang anak na si Isaac, nibangon og sayo si aron sa pagbuhat og halad dito sa Mount Moriah. Kanang Mount Moriah mao nang lugar diin si Adam naghalad. Okay, wa man nato makita sa Biblia nga si Adam naghalad. Pero sa Midrash si Adam naghalad. Si Abel naghalad, si Cain naghalad. So dito the same place sila naghalad, diha sa Mount Moriah. Diha pud si Noach naghalad. So diha pud naghalad ang mga Hudiyo panahon nga naa ang templo. Sa ato pa kanang gitawag og Mount Moriah is mao nang gitukuran karon sa templo sa Israel. So nibangon og sayo si Abraham early in the morning, gidala diha gibutangan niya og mga saddle his donkey and talk two of his young men.
So nagdala po siya duha ka katabang with him, with Isaac, his son. Nagdala po sila kahoy for burnt offering and rose up and went to the place of which Hashem had told him. So niadto sila sa gitawag og Mount Moriah. So niingon si Rabbi Eliezer sa Perki chapter 25. Katong nga dangki nga gisakyan ni Abraham aron ihalad si Isaac is the same donkey which Moses rode to Egypt. Katong gisakyan ni Moses ba padulong sa Egypt. Og maupod na ang the very donkey nga katong giingon sa prophecy sa Sikaria 9:9 nga pagasakyan sa gitawag og Messiah sa panahon nga mo padayag na ang Messiah. Because the Messiah will arrive riding on a donkey. Itong giingon sa Sikaria 9:9. So ang gisakyan ni Abraham is the same donkey nga gisakyan ni Moses, the same donkey nga pagasakyan sa Messiah sa diha nga magpadayag siya nga siya ang Messiah. So sa panahon nga naglakaw na sila on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Kita niya ang lugar nga layoy na sa to pa dugay day nga panahon sila naglakaw. Tulo ka adlaw sila nagpanaw. So Abraham said to his young men, "Stay here." Dili ra mo. After 3 days nila nga panaw, nakita niya ang lugar nga gitudlo ni Hashem. Nga ilang atong gitudlo ni Hashem nga Mount Moriah. So dihin nakaabot na sila dito sa gitawag og yuta saan. Ilang gibutangan og mga kahoy aron sila mag-offer and laid it upon Isaac his son. So ilang kuan si Isaac itungtong dito sa kahoy. Naay kutsilyo. So Abraham took the wood of the burnt offering and laid upon Isaac his son, and took in his hand the fire and the knife, and both of them went together. Tanaw na tug maayo ang willingness sa paghimuon ni Isaac na paghalad sa iya. So dili nato na siya ma-question nganuman grabe man ang gihatag nga willingness ni Isaac. Sinang ka ikaw kabalo kang ihalad ka muuban pa ka. Mapatyong ka so dili na siya lalim nga willingness nga gihatag ni Abraham ani ni Isaac. Sama kang Abraham ang willingness niya ang ihalad ang iyang anak. So dili po to kung kita ato dili ta ato. Pero si Abraham, grabe ang iyang mo na gitawag og the law of Akedah. So behind that story is doon na siya balaod ngano kinahanglan to siya buhaton. So Isaac spoke to Abraham. Ingon nga ihalad sa iyang amahan, said, "My father," he said. Ningon my father, so ningon si Abraham, "Oh, ano nak?" So behold the fire and the wood. Asa man ang atong ihalad? So sa ato pa sa pagsabay ni Isaac dito, wala siya kabalo nga siya mo ihalad. Tun kita na nay kahoy, nay kalayo. Asa man atong ihalad? So behold the fire and the wood, but where is the lamb for burnt offering? So Abraham said, Hashem will provide himself a lamb for burnt offering. My son, and both of them went together. So paingon na sila dito, samtang nagdala sila kahoy. So they came to the place of which Hashem had spoken to him, and Abraham built the altar and arranged the wood. And he bound Isaac his son. So yang gibutang si Isaac dito aron ihalad. And laid him on the altar upon the wood. Ibabaw sa kahoy, gibutang niya. So grabe ang consent nga gihimo ni Abraham. Grabe po ang consent nga gihatag po ni Isaac kay nisugot raman siya. So but when Abraham came to slaughter his son Isaac said to him, Father, kanang bata pa manggug ko, balaka ko ba basig ihalad ko nimo basig kisi-kisi niya ako. Hiktik og maayo. Kita na to ang ihang siya mismo. Pagkabalo niyang siya dahil ang gi-offer, syempre, gibutang na siya dito. Kabalo na siya at that time nga siya ang ihalad. So, mo to nga, bata pa ba ako, Father, amahan, basin unya inig, igo sa kalayo sa ko ang lawas, magkisi-kisi ko ba?
Hali may maighiktan ko ni muguot para di jud ko kising. Before na siya nahitabo, di ay nga halad, dunay controversy nga nahitabo sa ilahang duha ni Ismael. So makita nato ni sa Midrash Rabbah. So niingon si Ismael, ngadto kang Isaac, I am more beloved than Hashem than you. Mas pinangga daw siya sa makagagahom og sa iyang amhan kaysa imo. O mura na sila rival duha ba? Gituli ko sa makagagahom nga kabalo na ko nga tulion ko. Ikaw gituli ka nga wa ka kabalo so dili ka pili, dili ka kabalibad. Ako na ako'y option ingon si Ismael, ako'y option nga musugot ba kog dili nganong 13 nagug ko kabalo ko. So wholeheartedly gi-offer na ko akong sarili para matuli. Pero ikaw dili ka balibad tungod kay bata pa ka. So niingon pud si Isaac nga, o tinuod na siya. Dako na kagituli, ako gamay pa wala ako'y option. Pero ako dako na pud ko nga i-offer ni Hashem ni Father ngadto kang Hashem. Naa na ko'y option mo balibad, ihalad ba kog dili? Pero wala ko ni balibad. So mas grabe ang kang Isaac nga offer tungod kay kinabuhi man ang ipa-offer. Dili man ang iyang kinataw lang. So, all that you gave up to Hashem was 3 drops of blood lang, Ismael. But here I am now 37 years old, yet if Hashem desired of me that I be slaughtered, I would not refuse. Dako naman siya, 37 naman siya nga gi-offer. So blessed be Hashem, this is the moment. So makita sab nato din sa sulti ni Lubavitcher Rebbe sa iyang teaching, ang pagka-Jewish is not a matter of historical consciousness. Dili ka ingon nga Jewish ka kay amo nang kaagi sa among ginikanan. Kaya pwede mo kamay mong Israelites pero dili ka Jewish. O parehaan nang mag-convert ka. Mupuyo ka sa Israel. O, Israelites ka kay dito ka na tao. Pero dili ka Jewish. Tungod kay ang Jewishness is dili na tungod sa pagkahibalo nimo sa ilang kaagi. Dili po na sa outlook. Para sa tuwa nga gusto nako kanang maayo man gunong Hudiyo, gusto ko mag-Hudiyo. So ang imong pagka-Jewishness is dili nakadepende sa imong outlook, sa imong pagsabot, nor on ethics, sa ilang batasan, sa ilang kultura. Kaya nga naman, pwede man kamay mo Israelites tungod kay dito ka nagpuyo. Pero, dili ka Jewish. Ang Jewishness is not from the matter of historical consciousness, nor outlook, nor ethics, or even the behavior. It is a state of being. Ang pagka-Jewish is naana sa imong pagkatao. Mao na deeper significance of the debate between Ismael and Isaac. Yes, giuna ka og halad tungod kay dako na ka sa pagtuli nimo. But it is not the matter of Jewishness. Kung dili ka tung naa sa imong sulod. When the Jew is circumcised on the 8 days of life, he is completely unaware of the significance of what has occurred. Diba, kabantay ka sa Jewishness? Ang balaod sa Jewishness is 8 days. Kinahanglan matuli. Gisugo sila nga nagtuli sila. And that is the essence of Jewishness. Okay, kang Abrahaman siya. Gituli siya tungod kay kubinante na nila sa makagagahom. So, nasayod siya wala is kubinante na siya. Ngadto kang Abraham. So, he is completely unaware. Dako naman pud si gituli gud si Isaac si Ismael. While Isaac wala. Katong pagkatinuli ni Isaac is mautoy nakapa-Jewish sa iya. Tungod kay wala siya masayod nga gituli siya. So precisely what the covenant of circumcision is all about with the circumcision, the Jews says define my relationship with Hashem. Ang pagka-Jewish niya is wala ma-define tungod kay kung unsa ang iyang ginuhuna. But by the relationship itself with Hashem. Mao to'y nakapa-Jewish siya, ang ilang relasyon duha. Dili kung unsa iyang ginuhuna. So Abraham stretched out his hand and took the knife.
to slaughter his son. An angel of Elohim called to him out of heaven. So, dunay anghel nga nigawas kay iyan namang tanganaon. So, dunay anghel nga nigawas. So, paggawas sa anghel, niingon, and he said, do not stretch forth your hand to the lad. Ayaw giunatang imong kamot diha sa bata. Or do the slightest thing to him. Ayaw siya sa mari bisag gamay. For now I know that you are a God-fearing. Kay karon nasayod na ko nga mahinadlokon daay ka sa mga gahom. So ang test sa mga gahom kung mahinadlokon ba si Abraham. Kaya ang iyang na-prove is siya ang nangita. Pero wala pa kabalo ang mga gahom kung mahinadlokon ba gyud siya tinuod. Mao tong gitagaan siya pagsulay. Mahinadlokon ba gyud ka ni tinuod ning tawanan ni sa kuha. So mo na siyang testingan siya ato aron maila sa mga gahom kung mahinadlokon ba siya sa mga gahom. So mao po na iyang gipangita sa atoa unsa ta ka mahinadlokon. Mao gani sa tura na ay fair Hashem, fair and love. Oh. Sa to padili gid mawala ang fair. Tungod kay gusto niya nga mahimutang mahinadlokon sa iya. Kay diha gud sa atong pagkahadlok diha sa atoa, naa man gud ang pagpugong ano man hadlok man ta sa iya ha. Eh kung wala tay kahadlok di man ta magpugong kung unsay gusto natong buhaton, mao man natong buhaton. So kung naatay kahadlok sa iya, magbaton taog ka ng kahadlok sa pagsupak, magkabaton tag restriction sa pagbuhat og mga butang nga dili mauyon sa iyang kabubuton. O tungod kay doon naman tay kahadlok. So mauna ang gipangita niya sa atoa. Kay sa atong kahadlok makabaton ta og respeto sa atong mga gahom. Para sa itong mga anak ba, kung dili na mahadlok sa atoa, bisa sa unang istorya, di na mo tuo. Muhitabo ang bata nga dili mahadlok sa imuha, dili mo respeto tungod kay kulang siya kahadlok sa imuha. So sa laktong nga istorya kulang siya pagsulay. Sa ato pa ng language is kulang siya bunal. So siguro tungod sa pagpangga nato, nahinay ka na tog pangga. Mo nang nakulangan hinuon siya kahadlok sa toa. Mo nang kulang siya respeto kay kulang siya kahadlok. So mo po na gipangayo sa mga gahom, kinahanglan mainsaktuhan tag kahadlok sa iya aron makabaton tag respeto sa iya. So niingon si Rabbi Duber, unsa di ay ang importante ang ganang gitawag og akida. Kana akida, meaning ana niya is katong laying of hand. Katong pag-ana ba? Katong pag-test. Tunggabon ba niya dili? Mo to'y gitawag og akida, pagsulay. Mao man to'y pagsulay, mao man to dunggabon ba niya dili? So dunggabon man gyud niya. So naaday na siya balaod. Unsa na siya ka importante? What was so special about the test of the akida? Tong laying of hands. So kanang nata sa punto gani nga between life and death nga pagsulay. Kung saan na siya ka-importante. If Hashem had revealed Himself to me, kung ang makagahom magpakita gid nako, unya magsugo nako nga i-sacrifice akong son, I would not obey. Ningon sa katao, di daw siya mutuman. Ningon siya, if God told me to sacrifice my only son, I would delay my doing for so. I-delay daw niya. Langan-langanon niya ba? Ihalad na ko, pero maglangan-langan ko, ugma na lang. Iyang langan-langanon daw. To keep him with me for a few days. Muna nakalahi kang Abraham, kasi Abraham mo magud mag-delay. Pag iyong ihalad, pagkaugma, bangon siya sa'yo. Siya nang hipos, dala siya kahoy, iyang dali-dali pa sila. Para mahalad ng, kung sumunay kalainan. So Abraham greatness lay in that he arose early in the morning to immediately fulfill the divine commandment. Mao daw nay kalainan niya sa unang tao. Karon ang ikaduhang tao pod, ingon ani ang tubag. If God told me to sacrifice my only son, I too would waste not a moment. Ako po dili na ko langanon pareha kang Abraham. So murag kuan ikaduha, murag medyo hambog ba. Okay. Kung magpakita sa akong mga gahom, I too would waste not a moment to carry out His command. Di na ko langanon, ako din tumanon. But I would do so with a heavy heart. Pero ako ipakita sa mga gahom nga kanang disgusto ko. Mutuman ko, pero ipakita na ko siya nga disgusto ko. Ang problema gud kang Abraham kay
willing pa siya, nagdali-dali pa siya, mas gusto pagid niya. Wholeheartedly ba? So mo po ni ang kalainan niya sa ikaduhang tao. So I think that Abraham uniqueness lies in his reaction. Upon finding out that it was all a test. Pagsulay raman eh. Kung siya daw, iyang langanon. Muna kalainan nila. So Abraham was overjoyed. Pag ihalad mo anak, malipayon pa siya, ihalad iyang anak. Pero kani ikaduhang taon ingon, kung langan-langanon, kaya aron makita niya nga, although musunod ko, pero bugat akong kasing-kasing. Katong isa, langan-langanon niya. Katong ikaduha, mo dali-dali siya, pero ipakita niya nga, bugat siyang dughan. Heavy ang heart. So the third one is to would carry out Hashem's will with joy. Ang ikatulo, kanang malipayon siya. So, kaning ikatulong tao is mauni ang pareha kang Abraham. Reaching upon finding out that it was all to him. Abraham was overjoyed. So mo to sa kalipay niya, niingon ang head, do not touch the child. Ayaw hikapang imo anak. And do nothing to him. Karon, Abraham was overjoyed. Nalipay si Abraham not because his only child would not die. Kita, pag ingon na to, dunggab ba? Pag dunggab na to, ayaw na lang dayon, di ba? Malipay, tatungod kay. Ang atong anak dili mamatay, pero si Abraham dili. Ang wala niya pagdayon, nalipay siya, kay kabalo siya, ang pagpugong sa anghel is dili tungod kay aron iyang anak dili mamatay. Ang rason sa iyang kalipay is tungod kay kabalo siya sa pag-unang ato dunay laing, mas dako pa nga tura nga iyang tumanon. Preha nang naagot ta sa panahon nga perhaps good sa panahon nga imbis magbuhatag usa ka mitzvah unya maundang siya tungod kay dunay namatay. Dunay namatay. So, ang pag-mourn together with dito sa namatyan is mas dako na siya sa nga mitzvah kaysa uban nga mitzvah nga kinahanglan nato tumanon. So pag ingon nga, uy, ayo nagbuhat ta. Ipabuhat na siya. Ay dili lang sa ko karon kay kanang naapoy daonon nga patay. So ikalipay daw nimo to sa pagsupak sa usa ka balaod tungod kay duna kay laing balaod nga tumanonon. Sama kang Abraham nga ayo na siya patya. So imbis nga malipay siya kay dili madayon niyang anak dili tungod kay duna siya kabalo siya nga duna siya mas dako nga ipabuhat ang mga gawom. Katong paghalad sa tinuod nga halad. Kay dili man ikalipay sa tinuod lang dili man ikalipay ni Hashem nga maghalad ang tao og tao. Kay test ra man gid niya kang Abraham para makita og unsa kadako gid ang kahadlok ni Abraham ngadto sa mga gahom. So, si Rabbi Salman concluded, do you think this was a mere talk? Kana istorya lang ba ni? Kita dali sayon kay sa tuwa mingon nga, dili na ko ihalad. Ihalad na ko pero bugat akong kasing-kasing. Sige, ihalad na ko widon. Sayon daw kay na siya istoryahon. Di ba? Dali kay na siya istoryahon. Labi na sa tuwa nga nakita nato ang kaagi ni Abraham. Ako ingno sa magaw, automatic. Halad dahil na ako na. So, dali kayo nato na siya istoryahon. Pero, naingon si Rabbi Salman, do you think that it was a mere talk? Each of them was describing the degree of self-sacrifice. Kada usa atong tulo is na ato siya gimin nga self-sacrifice. Kay bisan tuod og ang unang tao maghalad, pero iyang langan-langanon, pero sakit ba ito siyang dughan. Nagbuhat siya sacrifice, although mahalad niya, pero iya lang gilangan-langan, pero doon na siya gibuhat nga self-sacrifice. O doon na siya pagduha-duha. Sacrifice man na. Katupong ikaduha pod, although tumanon niya, pero ipakita niya, buga, sacrifice man na. Samot na kang Abraham sa ikatulong tao. O nuwili siya ba, pero wala ba siya mahimo, kay iya mang anak, iya mang ihalad yun. Kay mo may sugo. O dili lalim. So na siya sacrifice buhaton. So kung kita na sa iyang kahimtang, dili na siya istorya lang, kundi usa na siya ka-sacrifice. So ang pagtuman sa balaod sa makagagahom is dili lang ingon nga mag-istorya lang ta, sige magtuman ko. Kung dili naa na siya naka-akibat nga kanang gitawag og sacrifice. Naingon ang Midrash Rabbah,
Si Shem, anak ni Noach. Di ba? Anak man ni Noach si Shem. Okay. Hari siya sa Salem. Unya, tungod sa iyang pagkahari, tungod sa iyang pagka-righteous, gitawag siya righteous king. Ang righteous king, ang Hebrew ana is Melech Tzadik. Melech Tzadik. Mao na gitawag Melchizedek. Tungod kay siya righteous king sa Salem. Mao na nga king sa Salem. Kanang Salem mao na ang Jerusalem. Salem. Ang pangutana nganong naay Jero. Okay. The blessed one blessed be he. Ningon, if I call it Yere as did Abraham, kay katong lugar gud nga gihalara ni Abraham kang Isaac, gitawag man gud niya place of Hashem. Gitawag niya Yero. Yero, place of Hashem, lugar ni Hashem. Yero. Karon kung iya pong tawgon sa pangalan ni Abraham katong lugar nga Salem, tawgon po niya Yero, mureklamo ko no sa Hashem. Kung tawgon po niya Salem to, mureklamo po si Abraham. Kay katong lugar ato ginganlan man pito Yero ni Abraham sa panahon ni Abraham. O sa panahon ni Shem ginganlan pug Salem. Mao nang instead nga Salem or instead nga Yero, ginganlan siya sa duha. Yero Salem. So lang gihatag ni Hashem nga to kang Shem nga hari sa Salem, mo tang gitawag siya Melchizedek, Melech Tzadik, Melchizedek, righteous king, ginganlan niya lugar og Salem, karon pag abot kang Abraham, ginganlan na po niya og Yero. So para ma-reconcile silang duha, ginganlan ang usa ka lugar sa duha niya kang Jerusalem. Jerusalem, dili Jerusalem. 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 Dito mo nang lugar diin dito gi halad si Isaac. Mao po nang lugar ang diin sa si Adam naghalad. Dito po nang lugar si Abel naghalad og si Cain. Mao po nang lugar gyapon. Mao po nang lugar diin dito si Noach naghalad. Katong pagnaogan ni sa arka. So kanang lugar nganong bantayan nato ha. Nanaog si Noach sa arka is Kisban 27. Pero ngano nga ang gitawag og Humanity Day is Kislibuan man. Kislibuan. Sunod nga bulan sa gitawag Kisban. 27, 28, 29, 1. Ang bulan god is 29-30 man. Anong panahon na ang Kisban is 29 naman taman. So Kislibuan, ikatulo. Anong 3 days man na siya? Tungod kay katong lugar nga gihalara ni Noach is gibaktas po na niya og 3 days gikan sa lugar diin sila nanaog. Layo gihapon. Nya didto siya naghalad og dito sa lugar nga Salem nga gitawag pug Yero, nga gitawag karon og Jerusalem. Human ang paghalad kang Isaac. Imbis manguli na sila, si Isaac ni diretso dito sa study Torah. Sa ato pa wala na siya mukuyog sa iyahang papa. So ningon ang Targum Yonatan, he states that instead of returning with his father Isaac, sa dihang untang mubalik na siya pero wala siya ni balik. Asa man siya nga diretso dito sa eskwelahan nga gitukod ni Shem and Eber. Kay sa panahon ni Noach ang nakatukod og eskwelahan si Shem and Eber. Ang isa sa ilang teacher is si Noach. So ni diretso dito si Isaac. Several insight are offered as to why he went there immediately. Dunay mga insight mga istorya nganong ni diretso siya dito, wala siya mukuyog kag Abraham. So usa sa mga komentary nag-ingon nga nahadlok man gud si Abraham kung magkuyog silang duha. Ang isa komentary ana is nahadlok si Abraham kung magkuyog sila ni Isaac nga magkuyog.
Nga naman, tungod kay kung magkuyog silang duha, nunay gitawag og extreme joy. Kanang grabe kalipay ba? Dili, si Abraham og si Isaac. Wala man mukuyog si Isaac, ni diretso man sa school of Shem and Eber. Ang usa sa komentaryo ana ngano nga ni diretso si Isaac dito tungod kay nahadlok si Abraham. Nahadlok siya nga ma-overjoy siya with Isaac. Nganong ma-overjoy man? Extreme joy that they would share over Isaac being alive would imply that they had not been truly ready to sacrifice Isaac. Ngano man, nganong nalipay man kayo nga nahuman og sacrifice si Isaac? Nalipay ka tungod kay wala ma-sacrifice si Isaac. So ang kalipay nila basin maadto sa wala niya ma-sacrifice ana ba? Uma-proud nga wala na dayon. So mo to nga gibulag silang duha. Basig ma-question hinuon ang ilang will ni Hashem. Tulak din ni Abraham nga ato sa ta dito sa school. Okay, basig ma-overjoy nila niya, basig makaingon niya ang Hashem nga basig ma-question ang will ni Hashem ba sa mga tao. Na di ay ingon ihalad sa mga gaw, makakon mo din inyong mga gaw, mo man day gidayon. Favorite man dahil niya, mo nang wala niya gitiwas og halad. Mao to nga tungod sa ilang excitement, nibulag siya. Kay para dili lainon og gunahuna sa mga tao. So Abraham returned, pero sa wala pa sila mag-return, nagkuyog usa sila ni Abraham og si Isaac. Pag abot nila, di ba, gibilin man nila ang ilang mga tao, nagdala man sila duha ka katabang. Sa dihang nakita nila after 3 days nga baktas nila kauban tong duha ka katabang, nakita na nila tong Moriah. Diin mo gitudlo ni Hashem nga diay ihalad. Pero giina niya katabang diri lang muha kami lang duha ni Isaac mo adto didto. So pag abot ni Abraham ug ni Isaac didto sa duha ka katabang nga gibilin, usa pa ni bulag si Isaac. So full of happiness and solemn joy and the miraculous ending of the trip, Abraham and Isaac descended from the mountain and returned to the place where they had left their servants. As fast as they could, they returned home to Sarah. So niuli si Sarah, si Abraham dito kang Sarah kauban sa duha, pero wala kauban si Isaac. Abraham feared that somehow Sarah might have guessed the real purpose of the journey, and he was therefore anxious to return home. Kasing malanganin siyang uli. Nga nung malipayon sila. With his beloved son Isaac, safe and sound. Okay. Sa wala pa to mahitabo nga nakauli sila, namatay na di ay si Sarah. Wala kabalo si Abraham nga namatay si Sarah. Sa akto nga iyang ihalad si Isaac. Kato nga time nga anak niya, mao to. The news of Isaac's safe return reached Sarah before his arrival. And her troubled heart could not stand the shock. Gihalad ay akong anak. Gihalad ay ni. Tungod atong pagkabalo niya nga gihalad, namatay si Sarah. O dunay another commentary sa Midrash pod nga nag-ingon pod nga sa panahon nga nangita si Sarah asa si Abraham og si Itzkak, ang napangutan-an niya si Og. Ipalihog daw kog tan-aw, ikaw man gitaas Og. Muto nga gitanaw pud ni Og, sus nakita man niya ni Og nga dito sa laing bukid na giana ni Abraham. Giant man to siya. Giana. Pag-ana mo may nakita. Pagsulti ni Og nga patyo ni Abraham si Sarah ihalad si Isaac ihalad. Namatay si Kuan, tuaw siya kusog kaayo diyan, gawas yung kalag. Motoy kamatayo ni Kuan. Kani po nga komentary is gingon diri na shock siya sa panahon nga niuli na si Abraham ug si Isaac. Sa diha nasayod siya nga gihalad ay ni Abraham. Wala lang madayon, na shock si Sarah gihalad niya. Motoy iyang namatyan, iyang shock. So duha ka komentary ron. Yes, ang pangutana, nga wala man sultihin ni Abraham si Sarah nga ihalad niya si Isaac. Nga wala man pod. So naingon ang Rambam, na-explain ang Rambam ani. The first point,
Abraham knew that Sarah was also a prophet. Gani, labaw pa kang Abraham ka prophet. Yes. Nag-assume si Abraham nga si Sarah kabalo. Tungod kay prophet man. Wala sultihi si Sarah. Pero si Abraham nag-assume, tungod kay propeta si Sarah, nag-assume siya nga gisultihan si Sarah. Ang ikaduha pud nga rason nganong wala sultihi ni Abraham si Sarah, si Abraham god pagkabalo niya nga ihalad si Isaac, busy magud siya pagtuli. Atong panahon na, di ba mao toy panahon nga nagsigi siya tuli sa iyang tanang mga laki sa iyang panimalay, nagsigi siya tuli niya, wala si chance nga musulti kang Sarah. So this week nga parsya is nakapokus na sa gitawag og Akaida, which could possibly be the most important and yet the strangest single occurrence in the entire Torah. Ang Akaida, tying up, paghikot is maulang tong porsyon ni Abraham. Mao gani kabantay mo nganong ang mananap nga ihalad nganong kinahanglan hiktan. Di ba? Nganong usa ihawon nganong hiktan man. Yes. Kinahanglan mo siya hiktan kay basig dili hiktan makakisi-kisi, mahimo man siyang unkosher. Mao ganito si Isaac, hikti ko kay basig makakisi-kisi ko. Unkosher na, disqualified, automatic. Mo tong pahiktan para dili ka kisi-kisi. Mo nang gitawag the laws of Akida. So imagine yourself taking a long hike in the woods. Nauna na to nga magbaktas daw ta diha sa kakahuyan, unya makita nato taod-taod pila ka oras samtang magsigitag baklay nga makita nato na itaw dito nga maghalad og bata. Unsa man daw tong buhaton? Tapok niya atong anak ihikta na dito, yang anak ihikta na. Kung kita daw makakita na unsa atong buhaton? Pero kung kita'y nakakita, yan ay maghalad. Kung kita'y makakita kang Abraham, ihalad niya. Sa atong panahon karon, sa mga atong buhaton. Sabi pa about anak. Walang mag-okay ra. Pero wala ka aware. Ay mong kuan ba na magas dalo. Yes. So makaingon ta nga you cannot believe. Dili ta ko. Naitaw makabuhat ang naghalad siyang anak. So sa mga atong buhaton. Di ba ka ta manawag og 911? Di ka ta manawag bantay bata? So, shaking all over, mama ko, dito, uy, di, ayaw na buhat na. So, manawag tagpon, call the police. Oh. Begin shouting, and making noise to interrupt the ritual. Kung kita'y makakita na. Mga lugod ka sa yuta. Balawag sa yuta. Oh. So, the police arrived faster than you thought possible. Siyempre, ang pulis, wah, naingon na pa di ay. Di mo dagan-dagan ito ng pulis. Approaching. So, pag-abot sa pulis, o sa may sulti sa pulis, put down the knife. Ano na yun? Or else, I will gun you. So, buhian ng bata. Then what's next? So we comply the law of the land. Anang panahon na. Di ba? Pero sa ilang panahon, wala pa man. So, Hashem spoke kang Abraham in 3 days. Encourage niya si Abraham, buhatan na, ihalad ni mo. Kaya tulo sila kang adlaw nagbaktas, gikan sa ilang balay, paingon dito sa Mount Moriah. So, anang 3 days, nagsigi check-in ka Abraham, sige siya dasig nga, ihalad mo anak. So, sa ato pa, dili sa yun ang naagian ni Abraham sa 3 days. Kigailog ang iyang hunahunag, ihalad ba niya dili? Unsa makahata nga dili na to anak, ay padakop ko ni tawhanan eh. Pero si Abraham mismo nag-struggle within 3 days. Usa siya nakita ang Mount Moriah. Yabi ang anak pinalangga. Gitawag niya pinalangga kay mas labaw ang iyang pagtan-aw kang Isaac kay kang Ismael.
Siguro, si Ismael giihaw, pwede pa. Pero kasi Isaac man, nganong pinangga man niya si Isaac, labaw kang Ismael. Tungod kay si Isaac, anak man gud ni Sarah nga iyang pinalangga, labaw kang Hagar. Wala na. Wala na. Wala sa yuta. So mo ni ang gitawag sa atong idea is dili na siya pwede. Pero mao ni siya ang gitawag og the foundation of the Jewish faith. Unsay kaya nimong ihatag para sa magagahom? Kay kasagaran gud sa ato nag-alagad kay tungod kay kabalutan nga doon natay benefit sa atong pag-alagad. Moalagad ko nimo Hashem kay aron maluwas ko. Anong alagad mo kanya Hashem? Aron maluwas ko. Sa ato pa, nialagad ka tungod kay doon na kay makuha. While kang Abraham, nialagad siya dili kay tungod kay naa siya nakuha. Nialagad si Abraham bisan wala siya makuha. Lahi sa atong sitwasyon karon. Kita nganong nialagad man ta? Gibuhat kita mo alagad ta kang Hashem tungod kay nag-after time mao gani kasagaran nga mga Gentile gusto mahimong Hudiyo ano man tungod kay nakita nila nga ang blessing na sa Hudiyo. Therefore they are only aftering the blessing. Ya kung walay blessing maghudiyo ka. Di ba dili? Oh. Kung maubay ka, kay tanang kay kuan mo ang pagkain. Wawin lang ka sa Saudi yung Di lang ka mag-after sa blessing kaya ang talo naman na. karon na nila wawin ka sa Saudi yung Okay. Naipangutan na diri nganong wala man daw makahibaw si Sarah nga prophet man siya. Dili man kailangan isulti sa mga gahom. Ang para kang Abraham, para na ang Abraham. Oh. Yes. Ang imo pagka-prophet tungod kay ang mga gagahom pwede makigstorya sa imo pero dili bud pasabot nga tanang tuyo sa mga gahom isulti sa imo ha. Kay lahi mo purang iyang tuyo kang Abraham nganong gisulti niya kang Abraham. Ang test is for Abraham not for Sarah. Oh. Lahi po lang iyang test. Lamang si Sarah, wala man nakagwanta nga, kung si Sarah tong gitest, sigurado nili siya masagot. O nga naman, sa pagkabalo niyang ihalad, namatay gani siya. Sa to pa, against his will. Ang tuyo sa mga gahom kang Abraham, kung si Sarah to siya, wala si Sarah dili masagot ana. Nga naman, kung obeyer pa siya sa mga gagahom, dapat dili siya mamatay sa pagkabalo niya nga ihalad siya. Sa nga naman, dili magud siya test para kang Sarah. Test siya para kang Abraham. So, dili ni si Sarah nga makabalo si Sarah. Kay kung makabalo si Sarah, mahimo mo siyang hindrance kang Abraham. Another test na puto kang Abraham. Samot kabugat kang Abraham. So, ang kahimtang ni Abraham o ni Isaac, ang willingness sa ilahang pagtuo, is mura ni siya katong hari ba? Naay usa ka hari nga gusto manghunting. Kauban niya mga sundalo niya. Siyempre, tungod kay naa siya makita nga kanang mananap dito, murag mabulag siya perminti siyang mga sakop. Hangtod sa nabulag gid siya. Abot yung panahon nga nabulag siya bala. Asa naman to kung mga sundalo? Iyang mga sundalo nagkabuang pagpangita sa iya ha. Hangtod tugnaw ba ya dito sa ilang gingharian kay nag-snow ba? Sige siya target. Hapon naman, gabi na. So nag-jacket siya, nagkurog na siya. Himalatyo na siya. Sige siya lakaw-lakaw. Hantod nakakita siya kanang balay nga gamay, payag. Tanaw niya payag, na ay suga. Uy, hayag. Nuktok siya. So naingon dito, Hudiyo din tag-iya. Naingon dito, kung kawatan ka, wala dyan kayo makuha sa imuha, sa mua kay publika, ayumi. Pero padayon nun tagihapong ka, kay mamatay man ka sa katugnaw. So gipadayon sa kuan lingkod. So dito gitagaan niya habol, gipakaon niya, gipainom niya wine kay sa ka pobre sa ilaha mga Diyo, naagi na sila wine. So niya wine no, lingan niya tarong. So wala siya kaiyad kinsa to kay nag-jacket man. Wa man niya makita ang sanina sa hari. So paglabay sa pagkabuntag ron, nanghid na siya nga, nung salamat kaayo nung ha. Nakita niya ng gabi, ipanid-an niya nga katong Hudiyo, matinumanon, sige basa, malipayon sa asawa, bisag pobre, kontento sa buhay ba? Wala lang po ng hari, niid lang siya. Motong pagkaugma ni uli siya siyang gingharian,
Paglabay tulo ka adlaw, ang hari nagpasugo. Adto tong tawhana tong nakaluwas ako adto sa payag. Then ipadto, shock ang kuna. Padto ko sa hari, sa may tuyo sa hari kay uman siya kabalo nga hari dito iyang gitabangan. So, padto ko sa may tuyo sa hari, basta ang sugo sa mua dalhon lang kas tubangan sa hari. So, ilis sa kanang pinakagwapo nimo sa nina. Na pobre go, di syempre t-shirt lang ug kuan. Di. Gwapo naman to sa iya ha. Atubang siya sa hari. Kondong, gipadtuan ta kag mga sundalo, gipapanid-an ta kanya, nakita nako nga ikaw mo'y pinaka-honest nga tao sa akong gingharian. Mo na tagaan ta kag reward sa imong pagka-honest. Tagaan ta ka og house and lot dinhi sa akong duol sa akong gingharian. Dili na dito sa kahuyan dinhi na. Tagaan ta kag scholarship sa imong mga anak. Naapa jud kay sweldo nga $5,000 a month. So grabe kayong hakuan sa hingari. Shock siya. Ha? Nakuan hari. Tungod kay ikaw ang pinaka-honest na tao. Tagaan ta kag ranggo diri sa akong gingharian. Pero doon na lang ko hangyo isa sa imuha. Nung unsa man na mahal nga hari? Kanang biyailan na imong relihiyon kay dili ako gusto nga na magpuyo dinhi sa akong gingharian nga Hudiyo. Biyay mong pagka-Hudiyo. Ingon dahil itong tiguang mahal nga hari, sa ilo ako ha. Nataw ko nga Hudiyo ko. Nagdako ko nga Hudiyo ko. Naminyo ko nga Hudiyo ko. Matiguang kong Hudiyo ko. Mamatay kong Hudiyo ko. Ana ang tingkag, shock ang mga tauhan niya, mga ministro kay mura ni nakaistorya ingon ana sa hari. Pakpak dayon ng hari katulo. Pero lain kay naong sa hari. Ang pakpak dayon katulo, sign na siya nga i-judge na siya putlag ulo. Duol dayon tong kuan katong ilahang berdugo. Pag duol sa ilang berdugo karon, patdol, patya na sa matubangan. 1, 2, tako kay ngatsa. Pagka ikatulo, anang hari ayo sa. Karon pwede ka mo pili. Musunod ka sa akong sulti, dawaton nimo akong offer o magpabiling kang Hudiyo. Magpabilin kong Hudiyo, mahal nga hari. Nabuhi kong Hudiyo, mamatay kong Hudiyo. Mao ba? Pag dat-o na gid unta, gi-stop. Bangon diha, bangon. Siya nga nakapasar ka sa ako ang pagsulay. Ano man, gisulayan lang niya ba kung unsa gyud kadako ang iyang pagtuo sa iyang pagka-Hudiyo. Ano man, dili ko gusto, gisulayan ta ka kay dili ko gusto nga dunay tao nga walay baruganan nga makapuyo diri sa akong gingharian. So, tungod sa imong nahimo, ihatag nako ang tanang privileges ug ihatag pagyud nako ang 100% nga katungod nimo nga moalagad ka sa imong mga gagawon dinhi sulod sa akong gingharian. Og ikaw lang Hudiyo nga akong gitugutan ana. So, iting lipaya sa tigulang. So, niingon ang mahal nga hari, I remember thinking myself, nakahinumdum daw siya sa una ba, sa iyang amahan pa, nga naa daw Hudiyo, nga iyang nakaila, nga buhaton ang tanan para lang makaduwat og reward. Di ba kita? Nganong unsa may tuyo nato nganong naata diri. Ngano man ang tao nagdagan ra man gud between punishment and reward. Salamat lang himutang nga ba. Inaantay mo rin sa sa karon nga hunahuna nato. Pero sa unang hunahuna nato, ang atong pag-alagad is naka-base na pinminti sa reward. salvation incorporate sa tumutong ba na maluwas ka. Pinagi sa katong Yeshua. O kung kasabot, karamang dito ka sa dugay kung ba? Dugay kasabot, anak-anak kung magkita. Kung nagbilita ka kung magkita sa nadugay siya, kaya ang time ay nada siya. Nasa kanya-kanya nga panahon. So, iyang gihunahuna nga katong tawhan nato nga Hudiyo is nabuhi sa iyang reward. So, for ourselves, ningon ang reading nga nagsulti ani. These Jews are thinking of giving everything. Kaning tao nga pareha aning istorya sa mahal nga hari.
nga katong iyang patyon nga dunay katawhan sa mga gahom nga kaya niya ihatag ang tanan without return. So mao to'y istorya sa hari nga ang istorya sa akong amahan nga ang Diyo nabuhi tungod sa reward. Pero dili dito siya tinuod. Tungod kay ang Hudiyo is andam na siya magpakamatay. Andam niya ihatag ang iyang tanan ngadto sa mga gahom bisag wala reward. So ingon ana daw unta ta siya, being a believer of Hashem. So being a believer of Hashem, nag-alagad ta tungod kay dili tungod sa reward. Nag-alagad ta tungod kay ang makagagahom is mo nagbuhat nato and it is our duty to worship Him. Mao ni tibuok nga kisulti sa Ecclesiastes ba nga nag-ingon nga ang tibuok ang tanang butang gikahatag na ug ang katungod sa tao is ang pag-alagad lang, pagtuman lang sa balaod sa mga gahom. Sige lang tagtuman bisag wala ta kadawat og reward. Bisag napuno na ta sa kalisod, napuno na ta sa mga pagsulay, alagad ra gid ta perminti. So makigsama daw taning kaning gitawag og law of Al-Qaeda nga unta ihalad nato ang atong everything kang Hashem without sa paghunahuna sa reward o ma-aware ka sa reward. Abraham knew the voice of Hashem. He heard it, he had purified himself and devoted all his life for searching for embodying the truth. Aron lang makita ang tinuod. But today we have the word and will of Hashem in the Torah. Naa natatanan si Abraham nangita pagani. Wa pagani siya naghago siya pangita sa magawom. Wa pagid siya nagapas og reward. Karon sa atong panahon na atanan, unya nag-apas pagitag reward. So niingon ang essence sa Torah sa bayira karong panahon na nga unta ang atong pag-alagad mapareha kang Abraham. Nga mag-alagad ta sa makagagahom nga dili ta maghunahuna og ganti nga mahayahay ta tungod sa atong pag-alagad. Tungod kay sa tinuod lang ang pag-alagad diha sa Torah is ang ganti ana niya naa sa ulamang. Sa world to come. Nganuman, ang kalibutan is dili siya worthy nga hatagan sa reward ni Hashem. Tungod kay ang kinabuhi sa tao, mabura. So, this was the essence of Abraham's faith and the inheritance that he gave to all the Jewish people. Mao ni ang iyang gipamana sa katawhan sa Israel. Now you worship Hashem without thinking that there is reward. Nganuman, ang pag-alagad is self-sacrifice. Dili kay para mayahay. Mag-alagad, dili aron mayahay. Kung dili, ang pag-alagad is a self-sacrifice. To carry out the Creator's plan, namely to make this world perfect with the coming of Moshiach. So, kita dako kay tagamit para makatabang ta sa gitawag og perfection of the earth. Nganuman, hantod nga dili ta makakabot sa pagkaiyan ni Hashem, dili gyud ma-perfect ang world. So dili lang ang Diyo mo ay dunay buluhaton para ma-perfect ang world, kundi ang whole humanity is dunay gitawag og buluhaton diha sa pagka-perfect sa world. So kita tanan magtinabangay, dili lang ingon nga usa ka community, kundi ingon nga usa ka lawas. Ingon nga dili lang ingon nga community kauban sa pagtuo, dili isipon na nato nga parenti ta tanan. O ang bation sa isa, bation na siya sa tanan. Yes. Kung madukdukan ang wala, kisa may mutabang ang tuo. So ang kasakit sa isa, dapat kasakit na siya sa tanan. Mao gani nagbuhatag mga moves para sa anang mga mortuary kay para ang kasakit sa usa ka tawo mahimo ng kasakit sa isa. So,